Noon kasi iba yung sitwasyon ko kay Jazz, yung parang after kong manganak, kailangan kong agad bumalik ng trabaho kasi wala naman akong katuwang. So, hindi ko masyadong na-enjoy yung motherhood. Pero hands-on naman ako, kaya lang syempre kailangan kong bumalik sa work. Ako yung breadwinner, ganyan. Wala akong kasama. Pero ngayon, iba dahil kahit papano meron akong katuwang, may nag-aalaga din sa akin, di ba? Dahil kompleto na yung pamilya. Sarap yung pakiramdam na yung soulmate mo kasama mo. So, malaki yung pagbabago. Iba pag mag-asawa na. Maraming adjustments, maraming kailangan tanggapin, di ba? Yung parang kailangan team kayo eh. Isang pamilya, isang buo, kailangan desisyon, lahat ng desisyon, kailangan kayong dalawa. Kailangan pag-usapan lahat. May mga plano, kailangan dalawa kayo. Hindi lang yung ako lang yung magde-decide, siya lang. Kailangan dalawa kayo. Siyempre kasi bago ko bumalik, yung kaba ko, ibang klase, talagang hindi ko alam kung kaya ko ba bumalik. Kasi parang yung nervous ko, iniisip ko pa lang na bumalik, nanginginig na ako eh. Si Dennis yung talagang parang life coach na kaya mo yan. Ganito lang yung gagawin mo. Enjoy ka lang. Huwag mo isipin masyado. Bago mag-isang taon si Dylan, kami lang eh. Wala kaming yaya. Nung bumalik na si Dennis magtrabaho, sabi ko ay kailangan na natin kumuha ng makakasama kasi hindi naman natin pwede, hindi ko naman kaya mag-isa. So kailangan ko na, lalo na lumilikot na, hinahabol ko na, ganyan. So kailangan ko na makakasama. Mini-make sure namin na hindi lang kami sabay na wala sa bahay. Kailangan isa sa amin meron. Good thing, isa na rin yung management namin. Kaya naayos naman ng mabuti yung schedule. Yung lalaki, hindi sila masyadong maselan eh. Yung parang, patakbuhin mo, sige, bahala ka dyan, ganun. Yung girl parang mas precious lang eh. Yung mas iingatan mo, ganun. Mas iba. Oo, mas praning ako. Kailangan, ang sarap ayusan, ang sarap damitan. Di ba pag boy, parang t-shirt, polo, okay na yan, pants, gano'n. Pag babae, iisipan mo pa ng outfit, ano bang OOTD niya ngayon, ganyan. Yung clip niya, ano ba, gano'n. Si Jazz, okay na okay si Jazz. Na-enjoy niya sa Tanay. Sa Tanay kasi sila ngayon nagsistay. So, kami, happy ako na malaki rin yung development ni Jazz. Tapos, happy siya doon, nakakapag-bike siya. Mas feeling ko mas maganda rin sa health. Kasi nasa probinsya, masarap yung hangin. Noon kasi iba yung sitwasyon ko kay Jazz. Yung parang after kong manganak, kailangan kong agad bumalik ng trabaho kasi wala naman akong katuwang. So, hindi ko masyadong na-enjoy yung motherhood. Pero hands-on naman ako, kaya lang syempre kailangan kong bumalik sa work. Ako yung breadwinner, ganyan. Wala akong kasama. Pero ngayon, iba dahil kahit papano meron akong katuwang, nag-aalaga din sa akin, di ba? So, ibang-iba siya. Then, very hands-on yun. Talagang, hindi ko rin in-expect na parang ka-level ko yung, yung pagka-hands-on niya. Kahit na, kunyari, galing ng taping, 1 AM umuwi ng bahay, hindi na yun matutulog. Kasi siya yung night shift. Ever since ganun kami, simula nung newborn si Dylan. Oo, talagang hindi siya matutulog. Sa morning, antayin niya ako magising. Tapos ako naman, papatulugin ko naman. Yung dalawang boys, video games. Video games, tapos si Kuya Calix, siya eh, kung ano yung trip ni Jazz, yun yung niya. Sinasakyan niya? Oo, sasakyan niya. Very kuya nga, nakakatuwa. Siya yung nagaan dyan. Oo. Natangtang ka din na. Saka inaalagaan niya si Jazz, inaalagaan niya si Dylan. Nakakatuwa. Siya yung talagang tumatayong kuya. Kuya talaga. Si Calix, nandun siya sa mom niya, pero every once in a while, pumupunta sa amin, sa bakasyon, ganyan.